isang tapat na pahayag sa publiko, sa mga nakaririnig, nakakabasa at nakakaabot ng iba't ibang kwento at pahayag tungkol sa akin bilang isang halal na opisyal ng barangay. Nais ko lamang magbigay ng mahinahon at tapat na paliwanag bilang paggalang sa aking mga kababayan. May mga nagsasabing hindi ko raw ginagampanan ng maayos ang aking tungkulin bilang barangay kagawad at mas nakikita raw nila akong abala sa aking paghahanap buhay kaysa sa mga gawain sa barangay. Bilang isang lingkod bayan, hindi bago sa akin ang makatanggap ng puna, opinyon at maging mga batikos. Nauunawaan ko na bahagi ito ng pagiging isang public servant. Alam kong may karapatan ang bawat isa na magbigay ng kanilang pananaw at iginagalang ko iyon. Ngunit nais ko ring maunawaan ng ating mga kababayan na may mga bagay na hindi nakikita ng publiko at may mga sitwasyon na hindi agad nauunawaan ng lahat. Sa paglipas ng panahon, marami akong natutunang aral sa paglilingkod. Isa sa mga ito ay ang katotohanang hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng parehong pananaw at hindi lahat ng iyong ginagawa ay nauunawaan o maa-appreciate ng iba. May mga pagkakataon na kapag may nalalaman ka, may napapansin ka, o may mga bagay kang hindi sinasang-ayunan, nagiging bahagi ka ng mga usapan at iba pang interpretasyon. Bahagi na marahil ito ng anumang organisasyon o komunidad. Dahil dito, mas pinili kong ituon ang aking oras at lakas sa mga bagay na sa tingin ko ay mas produktibo at mas makabubuti hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa komunidad at sa aking pamilya. Hindi ko kailanman ikinahiya ang marangal na paghahanap buhay. Tulad ng maraming Pilipino, nagsisikap din akong magtrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng aking pamilya at masiguro ang kanilang kinabukasan. Hindi ko nakikita na ang pagtatrabaho ay hadlang sa paglilingkod. Sa halip naniniwala ako na ang isang taong marunong magsikap at maghanap buhay ng marangal ay mas nakauunawa sa mga pagsubok na kinakaharap ng ordinaryong mamamayan. Kung mayroon mang mga pagkakataon na nagkulang ako bilang opisyal, hindi ako magdadalawang isip na aminin iyon. Hindi ako perfecto. Hindi ako kailanman nagpakilalang perfecto. At tulad ng lahat ng tao, mayroon din akong mga limitasyon, pagkakamali, at mga bagay na kailangan pang pagbutihin. Ngunit ang isang bagay na maipagmamalaki ko ay ang pagiging totoo sa aking sarili at sa aking mga kababayan. Mas pipiliin kong aminin ang aking pagkukulang kaysa magkunwaring wala akong pagkakamali. Mas pipiliin kong magsikap at magtrabaho ng marangal kaysa mag-aksaya ng panahon sa walang katapusang usapin at metrika. Mas pipiliin kong ituon ang aking pansin sa mga bagay na may positibong ambag kaysa mga bagay na nagdudulot lamang ng hidwaan at pagkakawatak-watak. Kung minsan ay pinili kong dumistansya sa ilang sitwasyon, hindi iyon dahil sa pagtalikod sa responsibilidad. Ginawa ko iyon upang mapanatili ang respeto, maiwasan ang hindi kinakailangang alitan at mapangalagaan ang aking kapayapaan ng isip. Sa aking pananaw, hindi lahat ng laban ay kailangang patulan at hindi lahat ng puna ay kailangang sagutin.
Ngunit may mga pagkakataon na kailangan ding marinig ng publiko ang panig ng taong pinag-uusapan. Kaya ito ang aking simpleng paliwanag. Hindi upang makipagtalo, hindi upang mamersonan, hindi upang manira ng sinuman, kundi upang maging tapat sa mga taong nagbigay sa akin ng kanilang tiwala. Sa huli, hindi ako hihingi ng espesyal na pagtingin mula kanuman. Hindi rin ako hihingi ng perpektong pag-unawa. Ang hiling ko lamang ay maging patas tayo sa paghusga sa bawat isa. Sapagkat ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi lamang ang mga kwentong ating naririnig tungkol sa kanya, kundi ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang prinsipyo, at ang kanyang pagkatao. Maraming salamat po sa inyong oras, pag-unawa, at patuloy na suporta. Naway manaig pa rin ang respeto, pagkakaisa, at malasakit sa ating komunidad.